ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga minamahal na kapatid, tayo ay nasa mga araw na ng paghahanda para sa dakilang kapistahan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Manalangin tayo sa Kanya upang tayo ay tunay na maging tapat sa pagsunod sa Kanya sa daan ng krus, patungo sa pagganap ng kalooban ng Ama. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa'y kapayapaan, pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos sa katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, malapit na ang wakas. Tulad ng narinig ninyo, darating ang Antikristo. Ngayon nga'y marami nang lumitaw na mga Antikristo, kaya't alam natin na malapit na ang wakas. Bagamat sila'y dating kasamahan natin, hindi natin tunay na kaisa ang mga taong iyon. Sapagkat kung sila'y tunay na atin, nananatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila, kaya't maliwanag na silang lahat
ay di tunay na atin. Ngunit ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu, at dahil dito, kayong lahat ay may pagkaunawa. Sumusulat ako sa inyo, hindi dahil sa di ninyo alam ang katotohanan. Alam ninyo ito, at alam din ninyo na walang kasinungalingang nagmumula sa katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy, papurihan nitong lahat sa daigdig. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw, pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Panginooy pupurihin pagkat siya ay daratal. Paparito sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Naging anak ng Diyos tayo, sa salitang naging tao, na nanirahan sa mundo. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Mula sa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng araw, at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Sinugo ng Diyos sa isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw, at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman,
o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya at ganito ang kanyang sigaw. Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin, ang darating na kasunod ko'y higit sa akin, sapagkat siya na bago pa ako ipinanganak. Dahil sa siya'y puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa kanya ng abot-abot na kaloob, sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesucristo. Kailanmay walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak, siya'y Diyos, na lubos na minamahal ng Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Maupo ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Maligayang Pasko. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Parang gustong-gusto ko sana sumigaw ng yung sinisigaw natin, no? Viva Nazareno. Kaya lang, kailangan pigilin natin kasi no, yung laway na tatalsik, baka yung katabi ninyo, no? Medyo hanggang palakpak lang muna tayo. Pero hindi ibig sabihin nabawasan yung ating pagpupugay at pagpapasalamat sa Poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay nasa ikapitong araw ng Pasko o pagdiriwang ng Pasko ng pagsilang ng Poong Nazareno at nasa unang araw tayo ng pagnonobena para sa karangalan ng Poong Jesus Nazareno. Ganun din, nasa huling araw na tayo ng taong 2020. At talagang pangahawakan natin ang mensahe ng Poong Jesus Nazareno sa pagpasok ng 2021 na ang tema ng Traslasyon 2021, huwag kayong matakot, si Jesus ito. Sabihin nyo nga po, hindi ako matatakot. Medyo may hina-hina din, no? Pero sana sa kaloob-looban po ninyo ay masabi ninyo talaga at tanggapin ninyo mismo si Kristo ang nagsasalita dito at sinasabing, huwag kayong matakot, si Jesus ito, kasama nyo na ako noon pa man hanggang sa darating na bagong taon, kasama natin ang Diyos. Amen. Amen. Pero sa unang araw ng pagnonobena natin, mahalaga po yung mensahe na makuha natin at maintindihan. Lagi dito paulit-ulit na sinasabi, ang salita ay Diyos, ang salita nagkatawang tao, ang salita at ang Poong Jesus Nazareno ay iisa. Hindi lang salita, nagkaroon ng laman. Hindi lang salita na puro pangako, kundi salita na may katuparan. At ang katuparan na yan, ang ating ipinagdiriwang ngayon. Hindi tayo pababayaan ng Poong Jesus Nazareno, wag lang tayong matakot. Matakot tayo kapag nawala ang Diyos sa buhay natin. Matakot tayo kapag hindi na tayo pinapansin ng Diyos. Kasi kahit mawala tayo, kahit umalis tayo sa Kanya, hindi kabawasan sa Diyos ang pag-alis natin, bagamat ikinalulungkot ng Diyos ang paglayo natin sa Kanya. Pero dahil nga Siya'y talagang Diyos ng pag-ibig, ginagawa niya ang lahat para lang tayo ulit maibalik sa Kanyang piling. Pero bilang mga deboto, pumalakpak nga po ang lahat ng deboto ng Poong Jesus Nazareno.
Kung gusto natin magkaroon ng talagang maligaya, manigom, bagong taon, ang panawagan sa atin, maging liwanag. Magiging liwanag lang tayo kung mananatili tayo sa nag-iisang ilaw, sa nag-iisang katotohanan. Walang iba kundi ang poong Nazareno. At yung liwanag natin bilang deboto, kailangan natin yan ikalat. Ang deboto ng Nazareno ay tagapaghatid, tagapagkalat ng mabuting balita, hindi ng virus. Kasi yun yung isa sa medyo pinangangambahan ng IATF. Baka pwede i-cancel ang pagdiriwang. Baka pwede i-cancel ang traslasyon. Ang deboto ng Nazareno, hindi lang ito pang-prosesyon. Ang totoong deboto ng Nazareno, kahit walang prosesyon, tuloy ang selebrasyon. Amen? Diba? Hindi ito nasusukat doon sa prosesyon lang. At doon talaga malalaman natin kung sino ang totoong deboto. Kayang-kaya pa rin natin ipagdiwang at lalo tigit, kailangan natin ipagdiwang ito. Dahil wala tayong ibang dapat kapitan kundi ang poong Jesus Nazareno. Siya lang naman talaga. Baka kasi kung re-review natin ng konti, kamusta ba ang 2020? Bago man lang tayo tumawid, baka maiwan lang tayo doon sa puro pagsubok, lindol, bagyo, baha, sunog, ano pa bang virus, namatayan, nawalan ng trabaho. Baka doon lang tayo maiwan. Baka makaligtaan natin na kaya nangyari yung 2020 para mas mapaalalahanan tayo na mas palalimin yung pananampalataya natin na medyo nakalimutan natin bilang isang bansa, bilang isang sanlibutan. Kasi mas pinairal natin yung sarili nating galing na wala ang Diyos. Baka lang. Kaya ngayong 2021, pagpasok pa lang nito, kaya nga ngayon sinisimulan natin, tinatapos at sinisimulan na tayo ay nagbabalik sa poong Nazareno. Mga deboto, maging liwanag. Hindi tayo yung liwanag, pero yung natatanggap nating liwanag, yun yung ibabahagi natin sa iba. Marami na po yung kagabi, bahagi ang simbahan ng Quiapo na biktima din ng fake news. Nagulat kami kagabi, may mga nagtitext, nagme-message, Father, nasusunog ba ang simbahan? Hindi naman. Nakahiga nga ako sa higaan ko. Hindi naman, okay naman kami. Maya-maya, ang daming bombero dito sa paligid. Halos lahat ng bombero sa Manila nandito. Ano nangyayari? Kasi may nagtawag o nag-text ng simbahan ng Quiapo, nasusunog. Baka nasunog na yung Quiapo, huwag na tayong pumunta. Sabi sa inyo, sabi ng sulat ni Apostol San Juan, maraming antichrist na darating. Marami nga nagsasabi, sila ang Kristo sila ang anak ng Diyos Pero bilang isang deboto, tandaan po natin ito. Mayroon tayong kaloob na tinanggap mula sa Diyos. Kaloob ng Espiritu Santo. Mayroon tayong pang-unawa. At yun yung dapat nating pairalin. New normal. Nakakalungkot, wala tayong prosesyon, nakakalungkot, pero inuunawa natin at kaya nating unawain ito. Unawain po ninyo na mayroong mga pagitan sa upuan ninyo. Unawain po ninyo na hindi kayo dapat nagdidikit-dikit. Unawain po natin kung bakit kinakailangan pumila bago makapasok ng simbahan.
Hindi kayo pwedeng pumila sa komunyon. Hindi kayo pwedeng sumugod pag nagbabasbas ng banal na tubig. At naunawaan natin yan. Dapat bilang isang deboto. Pero ganun pa man, yung mas malalim din na panawagan sa bawat isa, mamuhay tayo sa katotohanan. Mamuhay tayo kay Kristo. Kailangan natin ng maraming taong magdadala at mamumuhay sa liwanag. Ngayong 2021, lilitaw at lilitaw ang lahat ng kasinungalingan ngayong 2020. Ano pa man po, ano man ang mangyari, kasama natin ang Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Merong pag-asa, merong magandang mangyayari sa taong 2020. Pakinggan mo lang, tanggapin mo ang sinasabi ng Poong Nazareno, huwag kayong matakot, kasama mo ako. Amen? Tumayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, humingi tayo ng awa sa Diyos na ating Ama, kasama ni Kristong Panginoon at ni Mariang Ina ng Awa. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang si Jesus Nazareno ang maging halimbawa natin sa pagtitiis at sa pagharap sa mga hamon ng buhay, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga deboto ng ating Poong Jesus Nazareno ay maging matapat sa pagsisimba at pagsunod sa Kanya, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga deboto ng ating Poong Jesus Nazareno ay magbuklod ng pag-ibig na itinuro at ibinili ng Panginoon, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga deboto ng ating Poong Jesus Nazareno ay magpakita ng pamumuhay na bumubukal sa kabanal-banalang Eucharistia, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang sa pista, tayong mga deboto ay makilala ang Panginoong Hesukristo bilang ating daan, katotohanan at buhay, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan, mga panalangin para sa ating mga pamilya, ang mga kahilingan ng lahat ng nanonood sa Facebook Live, at ang lahat ng panalangin na hiniling na ipagdasal sa oras na ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Maupo ang lahat. Alay namin sa Paskong dumating, pagkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin manatiling kaming tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naiig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Amen.
Buong kababang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, parang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Mabigyan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Siluhod po ang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ilang Pasko na bang nagdaan, kay ramina ng iyong natanggap. Ngunit nais kong ipaalala sa inyo na ang Pasko'y kaarawan ni Kristo. Panginoon, maligayang bati sa'yo, handog ko ang aking puso. Sa pagmamahal ay dalisayin mo upang maging katulad ng sayo. Palamutit mga Christmas tree, mga tahanay nagdiwang muli. Ngunit mayroon bang isang sabsaban kung saan naroon si Kristong dahilan ng Pasko? Panginoon, maligayang bati sa'yo, handog ko ang
aking puso. Sa pagmamahal ay dalisain mo upang maging katulad ng sayo. Panginoon, maligayang bati sa'yo, handog ko ang aking puso. Sa pagmamahal ay dalisain mo upang maging katulad ng sayo. Paalaala, pagkatapos po ng banal na misa, babasbasan ang lahat ng banal na tubig. Manatili po kayo sa inyong mga lugar. At pagkatapos ng pagbabasbas, nakikiusap kami na manatili kayong nakaupo at hintayin ninyong tawagin ang kulay ng inyong kinauupuan bago makalabas ng simbahan, nang sa gayon ay mapanatili natin ang social distancing sa bawat isa. Marami pong salamat. Manalangin tayo. Tumayo po tayo. Panginoong Hesukristo, kami nagsalo-salo sa banal na pakinabang ay nakikiusap sa iyo na mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong hiatid sa pagkabuhay sa kalawalatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Karagdagan pong paalaala, nagsimula na po ang ating nobinaryo. Bawat oras ng misa dito sa Quiapo ay misa nobinaryo para hindi po tayo magsabay-sabay o magsiksikan sa iisang misa lang. Kaya lahat ng misa hanggang mamayang gabi. So para makompleto nyo po yung pamamanata, pagdidibosyon sa loob ng 9 na araw bago ang pista ng Nazareno, pumili lang po ng oras para ganito po, no? Maluwag, ligtas, na makakapagsimba po. Doon sa mga, ngayon din po ay siyempre aming pasasalamat sa lahat ng simbahan sa buong Pilipinas na nakikiisa sa atin ngayon sa pagnonobena. Bawat simbahan, mula Batanes hanggang Mindanao, ay mayroon pong nagaganap at magaganap na mga misa nobinaryo. May magaganap na pagdiriwang ng kapistahan ng Nazareno ngayong 2021. Kaya kumbaga, hindi lang nakapokus dito sa Quiapo ang pagdiriwang, kundi kahit sa ibang bansa, sa UAE, Australia, Canada, no, sa Europe, mayroon pong mangyayaring pagdiriwang. Kaya kala natin wala na, kala natin anong mangyayari sa Traslasyon 2021? Ito yung mangyayari. Mas pinalawak na pagdiriwang, hindi lang sa Quiapo. Bagamat walang prosesyon, pero mas malakas ang pagdiriwang dahil mas marami. Buong mundo nangangailangan ng mensahe ng pag-asa ng poong Nazareno. At kung hindi man makakapunta dito sa Quiapo, kung ano ang matatanggap na pagpapala ng nasa Quiapo, ganun din ang matatanggap doon sa kani-kanilang mga lugar. Kaya dyan na po kayo sa inyong mga simbahan, magsimba. Dyan na kayo magdiwang ng kapistahan ng Nazareno. Sa ngayon po, ang replika ng Nazareno ay nasa Hospicio de San Jose. Dadalhin po ito mamaya sa San Lazaro. Yung isang replika po, nandoon na sa Antipolo Cathedral. Mamamalagi yon hanggang January 2. Tapos ililipat po yan sa Binyan, Laguna. So hindi nyo na kinakailangan pumunta dito.
ang Quiapo ang pupunta sa inyo. Ang Nazareno ang pupunta sa inyo. January 2 din, sa mga nasa Pangasinan, nandyan na po ang replika ng Nazareno sa Our Lady of Manawag. Pero nyo, no? Talagang kalat na, no? Mas malawak na pagdiriwang ito. So mula January 2, lilipat po yan sa ibang probinsya. Araw-araw lilipat po. Hindi mapapagod ang poong Nazareno para lang sabihin sa bawat isa, may pag-asang naghihintay sa atin, may magandang mangyayari sa atin sa 2021. Pero ganun pa man, kailangan namin ang inyong kooperasyon. No, medyo mahirap po makapasok ng simbahan. Iikot kayo, may dadaanan kayong mga, sasabihin, doon kayo, dito kayo. Please, yung cooperation po ninyo, pang-unawa, para mas maging ligtas ang ating pagparito at pagdiriwang ng kapistahan ng Nazareno. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Pwede nyo rin po palang dalhin yung mga imahin po ninyo na kayang bitbitin, kayang makapasok sa simbahan para araw-araw magbabasbas po tayo ng mga replika ng Nazareno. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Merry Christmas and a Happy New Year po sa inyo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Dakilang tandang sumikat sa langit, babaeng nararamtan ng araw. Siya'y nakatuntong sa maliwanag na buwan, 12 bituin ng kaniyang korona.
dakilang tanda, ikaw o Maria, kahanga-hanga ang iyong tagumpay. Dakilang tanda, ikaw o Maria, kahanga-hanga ang iyong tagumpay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, isang mabiyayang bagong taon sa inyong lahat. Ngayon, sa ating misa para sa bagong taon, umpisahan po natin ang taong ito sa pamagitan ng pagkikilala kay Maria bilang ina ng Diyos. Sa pamagitan niya, pagkalooban nawa tayo ng Panginoon ng matatag na panampalataya at pagkakaisa. Ginugunita rin natin ngayon ang pandaigdigang araw ng kapayapaan. Ipanalangin natin sa misang ito na maghari ang kapayapaang dala ng tagapagligtas sa buong daigdig, ang ating Poong Isus Nazareno. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa'y kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, Bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aadis na mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ka lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagpala mo ang sangkatauhan sa iniluwal ng mahal na ina. Ipalasap mo sa amin ang kanyang pagdalangin sa pamagitan ng iyong anak na sinilang niya para sa amin, upang kami mabuhay kasama mo't ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ito ang sasabihin nila sa pagbebendisyon nila sa mga Israelita. Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon. Naway kahabagan ka niya at subaybayan. Lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbebendisyon sa mga Israelita at pagpapalain ko ang mga ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan, kami Panginooy iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, noong dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang na mga anak ng Diyos. Upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang anak nang tayo'y makatawag sa kanya ng Ama, Ama ko. Kaya't hindi ka naalipin, kundi anak. Sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Nung dati mga propeta, ngayon na may anak niya, ang sugo ng Diyos na Ama. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kahit isinaysay nila
ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat na nakarinig sa sinabi ng mga apostol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga apostol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating na ikawalang araw, ay tinuloy ang bata at pinanggalan ng Hesus. Ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang manigong bagong taon sa inyong lahat. Happy Fiesta para kay Santa Maria, ang ina ng Poong Hesus Nazareno, ina ng Diyos, ina nating lahat. Palakpakan po natin ang mahal na Birhen Maria. Siguro magtanong kayo bakit ang kapistahan, ang dakilang kapistahan ngayon ay hindi tungkol sa pagdating ng bagong taon, bagkus dakilang kapistahan sa pagiging ina ng mahal na Birhen Maria sa ating tagapagligtas na Poong Hesus Nazareno. Yung araw ngayon ay bahagi din ng nobina natin para sa ating kapistahan. Unang araw na nobina para sa kapistahan ng Poong Hesus Nazareno. Kung atin pong tingnan ang ating mga pagbasa, ito ay tungkol sa pagpahalaga. Ang pagpahalaga ay bahagi po ng tao. Ang isang bagay na kahit maliit, ang isang bagay na kahit para sa iba ay walang kwenta at saysay. Sa isang tao na nakakita sa isang bagay na ito'y may kahalagahan para sa kanyang buhay at nagkaroon ng kabuluhan para sa kanya, ang bagay na iyon ay may halaga. Yung sinasabi nating pira, kayamanan, yung sinasabi nating mga ekonomiya, yung sinasabi natin na posisyon, trabaho o tungkulin, nagdepende sa pagpahalaga. Napakahalaga ang pagpahalaga. So para sa atin, ang bagong taon, 2021, ay pagpahalaga, mahalaga po sa atin. Pero higit na mabigyan natin ng pagpahalaga na itong araw na ito ay nagiging kapistahan sa mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ina nating lahat. Dahil siya ay ina ng ating Poong Hesus Nazareno. Ang pagiging ina ni Maria ay matagal na po na debosyon sa tinatawag na Theotokos. Sa dalawang salita na Griego, Theos, Diyos, Tokos, nagdadala. Siya yung nagdadalang tao upang ang Diyos na diwa o espiritu ay magkatawang tao. Ang salita ng Diyos ay nagkatawang tao. Pero nagiging kapistahan at debosyon ito noong 1751 na kung saan ang hari na si Jose Manuel na hari ng Portugal ay magsimula siya ng kapistahan
kay Santa Maria Virgen noong 22 ng Enero 1951 at pinahintulutan naman ng Santo Papa. Pero noong 1914, ito ay inilipat sa 11 ng Oktubre. At noong 1931, si Papa Pio XI ay ginagawa ito na kapistahan sa buong simbahan. Pero noong 2 ng Pebrero 1934, ang ating Santo Papa na si Pablo VI ay sumulat ng isang apostolic exhortation, ibig sabihin encyclical, na mayroong pagpahalaga sa ating buhay, pananampalataya, kaya apostolic exhortation. At ang titulo nito ay Marialis Cultus. Ibig sabihin, ang ating pagpupuri kay Maria. Sa English kasi, yung sabing cult, masama. Pero pag cultus sa Latin, ito yung pagpahalaga kay Maria. At makita po natin sa numero 5 nitong Marialis Cultus, ang sinasabi po na si Maria bilang banal na ina ng Diyos ay atin pong idaraos at ilagay sa unang araw ng Enero upang ito ay maaayon sa tradisyon na ginagawa na sa liturhiya sa siyudad ng Roma. At upang ito ay magbigay ng kahulugan sa ating pagdaraos sa papel na ginagampanan ni Maria sa misteryo ng pagliligtas. Ito ay nangahulugan na binibigyan siya ng pagpupugay na katangi-tangi at dignidad na kakaiba sa misteryong ito na kung saan ay iniluwal ng mahal at banal na ina ang tagapaglikha ng buhay, na kung saan tayo ay nararapat na tumanggap sa tagapaglikha ng buhay. Ibig sabihin, kay Maria, dahil kay Maria, tayo ay nagpapahalaga na sa ating pong Isus Nazareno na siyang tinatawag tagapaglikha ng buhay dahil siya ay Diyos. Kaya tama yung sinasabi ni San Agustin. Bago pa man ipinaglihi ni Maria sa kanyang sinapupunan at iniluwal ito, ay kanya nang ipinaglihi at ipinagluwal ang ating manubos na pong Isus Nazareno sa kanyang puso. Makita po natin ito sa ating Ebanghelyo. Ang ating Ebanghelyo ngayon mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 2, verso 16 hanggang 21. Sa versikulo 19, Kapitulo 2, Ebanghelyo ni San Lucas, nakasulat po sa orihinal na pagkasulat. Ang orihinal na pagkasulat sa New Testament ay Koinokona Griego. Sa versikulo 19, nakasulat po na ganito, Maria Panta Sinitere. O Maria, alam natin yon. Panta, lahat. Sinitiri, ibig sabihin ay kanya pong tinitreasure, kanya pong binibigyan ng pagpahalaga. Ayan, pagpahalaga. Binibigyan niya ang pagpahalaga at pinagbulay-bulay sa loob ng kanyang puso. Ibig sabihin dito, ang lahat ng bagay, kapag pinalagahan natin, katulad tayo ni Maria, maging nanay din. May mga magulang halimbawa na hindi nila binibigyang halaga ang kanilang mga anak.
Dahil hindi nila minamahal ng tunay. Dahil hindi nila napalagahan. Nanay man sila na iniluwal, pisikal ng anak. Hindi sila naging tunay na nanay dahil hindi pinaglihi at iniluwal sa puso o minamahal o binibigyan ng pagpahalaga. Lahat ng mga tao na kung kayo ay mayroong inampon na isa, na kahit na ikaw ay hindi ama o ina, inampon mo, parang pinaglihi mo rin sa puso, iniluwal mo rin sa puso mo. Yun ang sinitiri, pinahalagahan, ang pagpahalaga. Yung trabaho mo ordinaryo, pag hindi mo bibigyan ng halaga, walang saysay ang lahat, hindi ka masaya. At dahil hindi ka masaya, parang walang kwenta. Kung ikaw may nag-aaral, kapag ka hindi mo pinahalagahan, walang halaga ang lahat ng ginawa mo. Walang kwenta. Kung ano mang lakad mo sa buhay, gawain sa buhay, o ambisyon sa buhay, ang gusto mo, kapag ka hindi mo binibigyan ng pagpahalaga, wala siyang halaga, wala siyang kwenta, wala siyang saysay, wala siyang kabuluhan. Dito natin tingnan na si Maria ay nagpapahalaga dahil una sa lahat, may nagpapahalaga na sa atin, ang Diyos Ama, ang tagapaglikha nating lahat, ay nagpapahalaga sa atin dahil sa kalindakilang pag-ibig at dahil dito sa ating pangalawang pagbasa. Sa sulat ni San Pablo sa Galacia, Kabanata 4, talata 4 at sumusunod, sinasabi, nung dumating ang nakatakdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak at isinilang ng isang babae. Ito po ay Santa Maria. At namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang nasa ilalim ng kautusan, sa gayoy mabibilang sa mga anak ng Diyos. Hindi man tayo iniluwal ng Diyos mula sa Kanya. Dahil nagpapahalaga ang Diyos sa atin, iniluwal tayo sa espiritual na pagluwal. Yun ang pagpahalaga. Nagiging anak tayo, ampon tayo na anak ng Diyos. Salamat sa ating Poong Hesus Nazareno. Kaya po, sinasabi sa ating unang pagbasa, dahil po ang nagpapahalaga ang Diyos sa buhay natin. Sinasabi ng Panginoong Diyos kay Moises, sabihin mo kay Aaron at ang kanyang mga lahi na ganito ang pagpapala sa kanyang hinilang na bayan. Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon, naway kahabagan kanya at subaybayan. Lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Ang ginagamit po dito na salita sa Aklat ng Mga Bilang, Kapitulo 6, verso 22 hanggang 26 ay Hebro-Aramaiko na luma at ang ginagamit na salitang shalom. Shalom, kapayapaan. Dahil mahalaga tayo sa Diyos. Gusto niya na mayroong kapayapaan. Mapayapa ang ating puso, may kainahunan ang ating puso. May kapayapaan sa ating kapaligiran. Dahil kung tayo tumatalima sa kalooban ng Diyos, pinalagahan natin siya. Ng Diyos na nagpapahalaga sa atin ay maugnay na sa atin at ang pag-ugnay natin sa Kanya ay ang kinahunan, ang harmonia. Nakiisa tayo sa Diyos, nakiisa tayo sa mga nilikha, nakaisa tayo sa kapwa, nakiisa tayo sa loob ng ating sarili. At dahil dito, nagkaroon tayo ng shalom, ang kapayapaang tunay. At dahil dito, iniluwal ang panibagong buhay kay parang bagong taon, gaya ni Maria, na kanyang ipinaglihi at ipinagluwal sa kanyang puso, si Kristo, bago pa man ito, kanyang ipinanganak. Tayo'y tinatawag din, na kagaya ni Maria, maging ina ng panibagong buhay,
ng panibagong kalagayan, ng panibagong bayan, ng panibagong paningin at panindigan kung ating pahalagahan ang mga bagay-bagay na bahagi ng ating buhay. Ikaw at ako ay may misyon sa pagpahalaga sa buhay. Hindi sa kantidad o kung gaano karami, bagkus sa kalidad o quality. Hindi sa mga pagbibilang kung ano-ano o dili kaya kung saan tayo nakaabot sa matayog na upuan, bagkus kung saan tayo tunay na nagmamahal. At dahil tunay na nagmamahal, nagpapahalaga. At dahil sa pagpahalaga, lahat ay iba na at may saysay. Dahil kung may pag-ibig tayo, kahit gaano ko ordinaryo ang bagay, ayon pa ni Santa Teresa del Niño Jesus, ito'y mahalaga na. Mahalaga ba sa iyo ang bagong taon? Simulan natin na hindi tayo madala sa hamak ng COVID-19, bagkus sa kahalagahan ng buhay na ating ingatan, na ating payabungin upang ito'y ayon sa kalooban ng Diyos. Magbago tayo, magmahalan tayo, magkaisa tayo na isang bayan, maging manigo at maging bago ang taon para sa ating lahat. Magpahalaga sana tayo sa isa't isa. Higit sa lahat, palaga natin ang Diyos sa ating pag-ibig, paglilingkod at panalangin sa Kanya upang tayo'y maugnay sa Kanya sa isang panibagong buhay. Siya nawa. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon mo lang paririto at hukom sa nabuhay at ngamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, itinakda ng Diyos ang araw na ito bilang hudyat ng panibagong simula tungo sa kaligtasan at pag-ibig. Itaas po natin sa Kanya ang ating mga kahilingan at taimtim na nananalangin. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Magsilbing gabay nawa ng ang simbahan tungo sa liwanag at kapayapaan ng tagapagligtas nating si Jesucristo. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. May taguyod nawa na mga naninilbihan sa ating pamahalaan ang kanilang magagandang adhikain na may paggalang at pangangalaga sa mga karapatang pantao. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Maging instrumento nawa ng kapayapaan ang bawat isa upang tuluyang manaig ang pag-ibig at kagalakang hatid ng ating tagapagligtas. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Maghilom at makabangon nawa ang buong mundo mula sa pandemya ng COVID-19. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating sariling panalangin.
Ama, batid mo ang aming pag-iral dito sa mundo. Tulungan mo kaming ipalaganap ang iyong kapayapaan upang maiayon namin ang aming paumuhay sa iyong magandang kalooban. Ning namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Alay namin sa Paskong dumating, pagkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin manatiling kaming tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin ni kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyo nagmumula at nagkakaroon ng kaganapan ng tanan. Sa dakilang kapistahan ito ni Santa Maria, Ina ng anak mong Diyos na totoo, may pagdiwang nawa namin ang pasimula ng bagong taon at paratingin mo kami sa kaganapan ito sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat na ikay aming pasalamatan ngayong dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos. Bukod mong pinagpala sa bayang lahat ang mahal na berhing totoong mapalad na iyong piniling maging ina na iyong anak noong isinugo mo ito bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Berhing Maria ang naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kay kaisahan mga helsis si awit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa magitan ng Espiritong Banal, makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa, ng tanang obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay, may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa na Malabihing Maria, ni Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoon Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na managaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sila. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
sa aming paglalakbay dito sa lupa. Ikaw ang aming gabay na tala na umaakay kapag kami ay sa tamang landas. Nahiwalay sa aming paglalayag sa kadiliman, sa buhay na punong panganib, pangamba. Ikaw ang tala sa karagatan, liwanag mo'y tanglaw sa tuwi-tuwinha. Ika'y tala sa umaga, hudyat ng araw ng pagligtas. Santa Maria, mahal naming ina, ipanalangin mo kami sa Diyos Ama, upang si Kristo aming hantungan sa dulo ng landas matagpuan. Sa aming paglalakbay dito sa lupa, ikaw ang aming gabay na tala na umaakay kapag kami ay sa tamang landas. Nahiwalay sa aming paglalayan sa kadiliman, sa buhay na punong panganib, pangamba. Ikaw ang tala sa karagatan, liwanag mo'y tanglaw sa tuwi-tuwinha. Ika'y tala sa umaga, hudyat ng araw ng pagligtas. Santa Maria, mahal naming ina, ipanalangin mo kami sa Diyos Ama, upang si Kristo aming hantungan sa dulo ng landas matagpuan. Sa dulo ng landas matagpuan. Manalangin tayo. Magsitayo po ang lahat. Ama naming mapagmahal, loobin mong sa pagdiriwang namin sa dakilang kapistahan ng mahal na ina ng iyong anak at ng iyong sambayanan, kaming nagsalo-salo sa piging na banal ay makapakinabang nawa sa iyong buhay sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Paalaala, pagkatapos po ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusap po sa lahat na manatili lamang po sa inyong lugar. Pagkatapos ng pagbabasbas, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang kulay ng inyong upuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Nang sa gayon, maiwasan ang siksikan sa mga pinto ng simbahan. Maraming salamat po sa muling pagbisita sa dambana ng Poong Jesus Nazareno. Panalangin kay San Roque,
O pinagpalang San Roque, pinakasin may karamdaman, ngapin po mga kapatid sa nasa banig ng karamdaman. Ngayong pamagitan ay sadya makapangyarihan ni ikay narito pa sa daigdig. Maraming gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanilang mahalang cross. Ng ikay lulhati na dyan sa langit. Nalig kaming yung pamagitan ay lubhang magaling. Ialay po sa Diyos, yaring aming mga hinainga sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan, pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon Kristo at siya pong mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, palangin po kami madya sa salot ng COVID-19 at sa karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipalangin po kami madya sa salot ng COVID-19 at sa karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipalangin po kami madya sa salot ng COVID-19 at sa karamdaman ng katawan at kaluluwa. Salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia o banal na misa, kayong dito sa loob ng simbahan, sa labas ng simbahan ng Quiapo, kayong mga nakiisa sa pamagitan ng live streaming, pamagitan ng Facebook, YouTube, at iba pa mga social media sa Pilipinas at sa buong dako ng mundo. Pagpalain nawa kayong lahat sa ating Panginoon Diyos. Salamat sa ating commentator, sa ating lector, sa ating lay minister, sa ating mass server, sa ating choir, sa ating ushers at health team, sa ating collectors, sa IT, sa mga guards, sa mga volunteers ng galing sa otoridad, sa mga ihos na tumutulong upang maging maayos ang ating pagdiriwang sa kapistahan ng dakilang kapistahan ng Mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaya po, salamat po sa mga donasyon, sa walang sawang tumutulong upang ang Quiapo Church ay makatulong sa mga mahirap na lalong pinahirapan itong napakahaba, napakahigpit na lockdown sa buong mundo, lockdown ng Pilipinas. Pero hanggang ngayon, kulilat pa rin tayo sa vaccination. Sana manalangin tayo, sana na maiba na ang galaw sa Pilipinas, ayusin na nila ang pagtugon sa COVID-19 crisis. At marami na pong mga bansa, karatig bansa natin na maayos na dahil maayos yung ginagawa. Sana ang nasa pamalaan natin, susunod rin pagdasal natin sa Panginoong Diyos na maayos rin ang lahat. Sa tulong at awa ng Diyos, maigbawa natin ang lahat ng ito. Pagpahalaga, palagaan po natin ang Diyos, palagaan po natin ang ating sarili, kung paano tayo makiugnay sa Diyos at sa ating kapwa, lalo na sa pamilya. Palagahan ang pamilya, ang buhay. Palagahan ang inyong trabaho, ang inyong mga bukasyon, ang inyong mga okupasyon, ang inyong mga negosyo, ang inyong mga ginagawa, ang inyong mga pinapangarap sa buhay. Palagahan natin ang lahat ngayong bagong taon at manigong mapagpala na 2021 New Year sa inyong lahat. Palakpakan natin ang Diyos. Ngayon na po, ang pasbas mga dibuto ng kahilingan, dasalan at timahin, isama po natin dito ang pasbas sa mga may karamdaman, yung nagpagwasbas din sa mga nagdiriwang ng kailang kaarawan at ng kailang anibersaryo at ang mga intensyon na dala-dala dito, pinadala sa simbahan at ang mga intensyon na nasa inyo at kayo man na dito nagsimba sa Quiapo Church at yung mga nakiugnay sa pangitan ng social media. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniagmos na ng cross ang walang malayo na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kailangan ng kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila yung katugunan at tanggapin ang kasagutan may utang na loob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga imahin at dasalan. Basbasan ang may karamdaman. Basbasan nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon. Basbasan nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ngayon. Basbasan ang lahat ng nagpadala ng kanilang mga petisyon, intensyon at mga mass intention sa ngayon. Basbasan ang mga intensyon ng lahat ng nakimisa sa ngayon.
Sa pagitan ng benisyon ito, naway maalala ng pangako ng sa binyag na ikaw ang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umaykang taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Happy New Year po sa inyong lahat.